Halalan sa barangay at SK25, itutuloy o ipagpapaliban. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang gabi, mga mahal kong manonood at subscribers. Kung hindi pa kayo kasali sa ating komunidad, pakipindot lang po ang join at welcome po kayo sa espesyal na ulat na ito tungkol sa nalalapit na halalan sa barangay at sangguniang kabataan dito sa Pilipinas. Habang mabilis na papalapit ang nakatakdang petsa, lalong umiinit ang mga debate kung ito ba ay tutuloy o ipagpapaliban. Ating alamin ang mga pananaw ng mga pangunahing sangkot dito. Ang Commission on Elections, COMELEC, ay nagtakda ng halalan sa barangay at SK sa December 1, 2025. Kahit na may mga hamon, kasama na ang kakulangan sa budget at ang pagiging malapit nito sa pambansang halalan sa Mayo 2025, kinumpirma ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang kanilang kahandaan na isagawa ang parehong halalan. Pero dahil sa limitadong pondo, ang halalan sa barangay at SK ay gagawin ng mano-mano, habang ang pambansang halalan naman ay automated o gagamit ng makina. Inaprubahan ng Senado ang Senate Bill No. 2816, 2816, na nagmumungkahi na gawing 4 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK, at ang susunod na halalan ay gaganapin sa unang Lunes ng Oktubre 2027. Ibig sabihin, ipinagpapaliban nito ang halalan sa 2025. Si Senator Amy Marcos, na siyang nag-sponsor ng bill, ay nagsabi na ang mas mahabang termino ay magbibigay daan sa mga opisyal na makapagpagtupad ng mga panggitnaan at pangmatagalang proyekto sa antas ng barangay. Ipinasa naman ng Kamara de Representantes ang House Bill No. 11,287, 11,287, na layuning pahabain sa 6 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK, at ang susunod na halalan ay itinakda sa Mayo 2029. Sabi ng mga sumusuporta, ang mas mahabang termino ay magdudulot ng katatagan at magbibigay daan sa mga opisyal na matapos na maayos ang kanilang mga programa. Pero, sabi ng mga kritiko, kasama na si election lawyer Romulo Macalintal, na ang hakbang na ito ay labag sa konstitusyon at inaalis nito ang karapatan ng mga botante na regular na pumili ng kanilang mga pinuno. Ang Youth and Student Sectoral Council ng National Anti-Poverty Commission o NAPC-YSSC ay nagpahayag ng maring pagtutol sa pagpapaliban ng halalan sa barangay at SK sa 2025. Sa kanilang position paper o opisyal na pahayag, binigyang diin nila ang kahalagahan ng regular na halalan para masigurado ang tapat at tumutugon na pamumuno. Nanawagan din sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iveto o hindi aprubahan ang mga panukalang batas na nagmumungkahi ng pagpapaliban. Nagpahayag ng pag-aalala ang mga eksperto sa batas tungkol sa mga mungkahing pagpapaliban. Si Romulo Macalintal, na dati nang kinuwestiyon ang pagiging naayon sa konstitusyon ng mga pagpapaliban ng halalan, ay nagsasabing ang mga kasalukuyang panukala ay parabang nilulusutan ang desisyon ng Korte Suprema, na nagdeklara na ang pagpapaliban noong 2022 ay labag sa konstitusyon. Binibigyang diin niya na ang pananatili ng mga opisyal sa pwesto lampas sa kanilang termino nang walang halalan ay sumisira sa mga prinsipyo ng demokrasya. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang Liga ng mga Barangay, ilang miyembro nito ang nagpahayag ng suporta sa pagpapaliban dahil kailangan daw ng mas maraming oras para maipatupad ang mga programa at dahil na rin sa gastusin sa madalas na halalan. Pero hindi lahat ay sang-ayon dito at nagpapatuloy ang mga debate sa loob ng kanilang organisasyon. Hati ang opinyon ng publiko. May ilang mamamayan na sumusuporta sa pagpapaliban dahil naniniwala silang mabibigyan nito ng pagkakataon ang mga opisyal na matapos ang kanilang mga proyekto. Sabi naman ng iba, mahalaga ang regular na halalan para sa panagutan at pakikilahok ng mamamayan sa demokrasya. Patuloy namang isinusulong ng mga grupo mula sa civil society ang pagsunod sa orihinal na iskediul ng halalan. Habang nagpapatuloy ang debate, ang kapalaran ng halalan sa barangay at SK sa 2025 ay hindi pa tiyak. Ang mga desisyon na gagawin sa mga susunod na buwan ay magkakaroon ng malaking epekto sa lokal na pamamahala at mga prosesong demokratiko sa Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin,
Pabor ka bang i-postpone ang Baray at SK election sa 2027? I-comment ang inyong sagot kung oo o hindi sa ibaba. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakipindot lang ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. Kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa ibaba at sasagutin natin yan. Manatiling nakatutok. Dahil sa susunod ay pag-uusapan natin ang iba pang kasalukuyang isyung pampolitika, mga proseso, update at iba pang kaalamang pang-edukasyon. Paalala, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Ito ay based sa mga datos, ulat, at pahayag na madaling makuha ng publiko tungkol sa isang partikular na issue. Layunin naming maglahad ng mga beripikadong katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanse at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyong inilahad ay hindi nilalayong mag-udyok ng galit, karahasan o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan o eksperto sa batas. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na update.